Hello mga kasantoholics. Ngayon po, June 13 ay ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Siya ay kilala bilang santo ng mga maralita at santo ng mga naghahanap ng mga nawawalang bagay. Ipinanganak si San Antonio sa Lisbon na ngayon ay kilala bilang Portugal noong taong 1175. Fernando ang ipinangalan sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa edad na 15, siya ay pumasok sa monasteryo ng Augustinian Order. Mula sa pagiging Agustino na kalaunan ay nagpakonberte ng pagiging Franciscano. Si San Antonio ang naging kauna-unahang guro ng Franciscan Order. Si San Antonio ay nakilala sa kanyang husay sa pagsasalita, sa pagpapaliwanag sa mga salita ng Diyos, na dinadayo pa ng napakaraming mga tao sa Padua kung saan siya matagal na nanatili. Sa di kalayuan sa Padua, sa Arcelia, ay tumungo si San Antonio upang makapagpahinga at dito na siya nahimlay noong Hunyo 13, 1231. Si San Antonio ay namuhay bilang Fransiskano sa loob ng 10 taon. Ang tawag sa kasuotan ng mga Fransiskano ay habit, na makikitang suot-suot ng mga imahe ng mga santong Fransiskano, katulad ni San Antonio de Padua. Ang tinaguriang tinapay ni San Antonio. Noong taong 1263, may isang ina na nanalangin kay San Antonio upang madugtungan ang buhay ng kanyang anak na nalunod, at tinupad niya ang kanyang pangako na mamimigay ng mga tinapay sa mga nangangailangan. At sa tuwing sasapit nga ang kapistahan ni San Antonio ay namimigay siya ng mga tinapay, at ito ay nakilala bilang tinapay ni San Antonio. Dito na din nakilala ang santo bilang patron saint of the poor. Nakilala din si San Antonio bilang santo ng mga naghahanap ng mga bagay-bagay na nawawala, dahil minsan na siyang nawalan din ng gamit. Ito ay ang kanyang prayer book na sa kalaunan ay ibinalik ng tao na kumuha dito sa kanya mismo. Ang mga iconographies ni San Antonio de Padua ay ang lili at ang tangan-tangan niyang Niño Jesus, na ayon sa kwento ay nakatulugan ang pagdarasal ni San Antonio at nagpakita ang Niño Jesus sa kanya. Ang lili naman ay sumisimbolo sa kalinisang loob ni San Antonio de Padua. Samahan niyo po ako ngayon upang madalaw ang 2 chapel na nakapangalan kay San Antonio de Padua. Isang chapel sa Arayat at isa pang chapel na bago sa Mexico, Pampanga. Tara! Nagkaroon tayo ng pagkakataon upang mabihisan ang imahe ng San Antonio de Padua dito sa Arayat, Pampanga. Ito ang processional image ni San Antonio de Padua. Isa itong talyada image na binibihisan nila. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabihisan ng Tatak Santoholics ang inyong santo. Ang kasuotan po ay in collaboration with Andre Bautista. Maraming salamat, Andre Bautista. Pagkatapos ay nagtungo kami ng bayan ng Mexico upang hanapin ang bagong chapel ni San Antonio na dati ay nasa highway patungo at malapit sa kabayanan o sa mismong simbahan ni Santa Monica
sa kabayanan ng Mexico, Pampanga. Ito na siya ngayon na mas malawak at mas malaki. Narito din sa may altar ang relikya ni San Antonio de Padua. Sa lahat ng lugar na ang patron ay si San Antonio, isang maligayang kapistahan po. Pagkatapos ay inikot namin ang lugar upang mahanap kung nasaan na ang prosesyon. Ipanalangin mo ang mga kasalanan. Diyagi at yung parang sa kamatayan namin. Bagong Maria, pagkakasyon, Ginong Diyos at Sikero. Huwag po kami sa bilang babay na mapanaman at ulan na siya ni Jesus. Santa Maria, Iguling Diyos. Ito ang unang pagkakataon na makita namin ang kanyang bagong chapel at makasama sa prosesyon at maikutan ang Barangay San Antonio, Mexico, Pampanga. Muli ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa aking mga vlogs dito sa Santoholics. God bless po.